Nito nakaraang taon, marami tayong nagawa na hindi karapat-dapat at mga bagay na kapalpakan, mga kakulangan. Kung ating muling alalahanin, napakarami nun. Paano lamang tayo makapagpapatuloy? So ba't kinakailangan, alalahanin natin yun upang maituwi sa ating buhay na yung darating na hinaharap. Mayroon tayong kapalpakan sa trabaho, may kapalpakan tayo sa ating pamilya, may kapalpakan tayo sa ating iglesia. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay kandidato ng second chance. So kung tayo bigyan ng Panginoon ng second chance, ikalawang pagkakataon, huwag natin itong sayangin. Sapagkat may panahon na darating ng Panginoon, mayroon talagang pagkakataon na ang Espiritu ng Diyos ay lalayo sa atin, iiwan tayo dahil sa mga pagkakataon na binibigay sa atin, ito ay hindi natin pinapansin. Alam natin, okay lang. Pero once na nagbigay ang Panginoon ng second chance, mahalaga natin ito. Now, guys, kung buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 at titignan natin kung ano po ituturo ng Panginoon sa atin sa paksa natin about second chance. Magsimula tayong muli. Yun po ang ating paksa. Magsimula tayong muli. Matthew chapter 4 verses 17 hanggang 25. Ganito ang sabi. Sabayin niyo ko sa pagbabasa. Wala sa inyong mga mata. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon, na tinatawag na Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao. Kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanilang tinawag sila. Kagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng may mga karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-sari sakit at kirot, ang mga inalihan ng mga demonyo at ang mga may epilepsya at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Now, ang konteksto nito, ang pagkakatawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi ito unang pagtawag sa kanya, kundi sila yung unang tinawag sa kaligtasan. At ngayon naman, ikalawang pagkakataon na sila yung rin tinawag upang ibigay ng Panginoon ang kanilang nararapat na tungkulin. So, ito po ang ating paksa. Magsimula tayong muli. Tayo po yung manalangin. Panginoon, tulad ng aming pong nabanggit ngayon, na kami po ay hindi perfecto, maaaring nagkakamali kami. At Lord, marami kaming mga kapalpakang nagawa sa buhay. Ngunit Lord, salamat po sapagkat bukas ang iyong mga palad, ang iyong braso upang kami tanggapin at bigyan ng muli ng pagkakataon. Salamat po na kayo po'y mabiyaya. Nawa tulungan niyo kami na sa aming pong buhay ito na taon na hindi namin nagawa ang kalooban ninyo. Nawa ngayon, Panginoon, ito'y magawa namin at turuan na kami sa pamagitan ng inyong salita, gabayan niyo kami, Panginoon, upang masimulan namin muli ang aming pong panibagong panimula sa aming pong buhay mananampalataya. So aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Natingnan natin ang mga halimbawang ipinapakita ng Panginoon dito sa aklat na ito na sinulat ni Mateo. Na alam natin na bawat kilos, bawat hakbang, bawat salita, bawat halimbawang ipinapakita ng Panginoon sa atin, ito ay kanyang ginagawa bilang
aktwal na paglalarawan upang makita ng mga alagad niya kung paano gawin ang kanyang ginagawa. Tulad ng araw, hindi ko alam ang mag-oversight. Hindi ko alam paano mag-oversight sa bawat membro. Kaya humingi ako ng tulong kay Pastor Steve. Natulungan ako na paano mag-oversight. Walang tinuro si Pastor Sandy. Sabi niya, okay, schedule natin, boy. Next week, isama mo si Beth. At nung kami ay nandun sa bahay niya, doon sa kanyang office, kinausap kaming dalawa. Nagtanong siya tungkol sa aming spiritual life. Nagtanong siya sa aming attendance sa pagsampa. Nagtanong siya sa amin tungkol sa aming devotion, personal devotion, family devotion. At pagkatapos nun, wala na. Kumain kami ng tanghalian. Now, hindi nagturo ang si Pastor Steve sa akin sa mga salita, pero tinuruan niya ako ng aktwal sa aking nakikita at narinig. Kaya yun din po ang ginawa ko kay Pastor Joel, na siya oversight ko, pati yung kanyang asawa, upang malaman niya kung paano ko ginawa sa kanya, siya yung gagawin sa mga ko. Kaya lahat ng kanyang natutunan, mula sa akin, at mula sa Pastor Steve, at sa Pastor Steve, at mula sa Panginoon. So ito po ang paglalarawan dito na ipinapakita sa atin ng Panginoon upang muli nating simulan ang ating buhay sa pag-oobserba ng kanyang ginagawa. Mayroon pong at least 3 halimbawa na dapat nating gawin bilang pagsimula ng ating buhay. Nabasahin natin ang verse 17. Ganito ang sabi, mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yung salitang mula noon, ito'y nagbibigay ng paliwanag sa atin na may sinulat din si Marcos na magsimula ang Panginoon sa kanyang ministeryo si John the Baptist na siyang nangunguna na mangaral para ihanda ang puso ng mga tao pagdating ni Kristo, ay nakulong. At wala nang nangangaral ng time na yun. At ang mensahe ni John the Baptist ay repentance, pagsisisi, ng tanda ng bautismo sa tubig. At mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Panginoon. Now, ano po ang ipinapahiwatig dito sa talatang ito ng 17? Na mula roon, nagsimulang mangaral ang Panginoon. Na ano po yung pinapahiwatig sa atin? Ang halimbawang ipinapakita dito ng Panginoon sa atin ay ito. Ipinapahiwatig na pakinggan natin ang mensahe ni Jesus. Marahil nakalaan, tamad tayo makinig sa mga mensahe ni Jesus. Maring binabaliwala natin ang kanyang mensahe sa magitan ng pangangaral sa pulpito. Maring tinutulungan natin, ay dapat tayo magsimula ngayon. Second chance na ito. At ano ang mensahe ng Panginoon? Pagsisisi. Dito tayo magsisimula ngayong taong ito. Ito ang simula ng ministeryo ng Panginoon na ipangaral ang pagsisisi at ipamuhay ng bawat mananampalataya ang pagsisisi. Dito tayo magsisimula ng ating bagong buhay nitong bagong taon. Magsisi tayo lahat sa ating mga nagawang kasalanan at kamalian na nakaraan. For the whole year, sa loob ng 365 days, hindi tayo perfecto, marami tayong pagkakamali, marami tayong nagawang kasalanan, hindi natin napagsisisi, hindi tayo nakapagsisi, paghingi ng kapatawaran sa ating kapwa, pag-right na, sa ikalawang pagkakataon, magsimula tayo sa pagsisisi. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ang mensahe ito para sa atin. Pakinggan natin. Huwag natin itong baliwalain. Now, bakit pagsisisi ang unang mensahe ng Panginoon Jesus? Siya rin unang mensahe ni Juan Bautista. At yun ito rin ang mensahe ng mga propeta sa Lumang Tipan, pagsisisi. Bakit po? Ang sabi po sa ating teksto, ano sabi? Mula noon si Jesus ay nagpasimula mangaral ng nagsasabi, magsisi kayo. Bakit? Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Malapit na ang kaharian ng langit. Ano ibig sabihin ng kaharian ng langit? Sa ibang aklat naman, kaharian ng Diyos. Wala pong pagkakaiba yun. Kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, isa lang yun. Dahil sa langit, ang Diyos na naghahari. At kung saan man naghahari ang Diyos, naroon ang langit. At malapit ng kaharian ng langit, o kaharian ng Diyos, sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, naghihintay na tanggapin natin o papasukin natin sa ating puso. At ang daan ng pagkakari ng Panginoon sa ating puso na siya'y magpupunto sa atin, na siya'y mamamahal sa atin ay sa magitan ng pagsisisi. Mali pang hindi ka magsisi sa iyong kasalanan, kailanman hindi papasok ang banal na kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal at hindi siya maaring makisa sa ating puso na puno ng kasalanan. Kaya dapat lamang tayong magsisi. Ito yung panimulan natin nitong taon ito. Magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Magsisi. Magagawa natin ito. Dahil, alam nyo, hindi ito nalalaman na habang pinapangaral ang salita ng Diyos, kumikilos ang banal na Espiritu sa inyong puso ngayon. At kung hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi malayo makakagawa ang Espiritu Santo, napapabayaan natin ito, hindi natin bibigyan. Kaya ang Espiritu Santo, hindi siya kumikilos sa ating puso para ikaw ay ipanganak na muli. Ikaw ay i-born again habang nakikinig ng salita ni Kristo. At sabi nga sa Peter 1:23, kayo'y isinilang na muli sa pamagitan na hindi nasisira at walang katapusan, salita ng Diyos. Habang ipinapangalan ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa inyong puso at kayo ay pinapanganak na muli. At sa kapanganakang muli, ibinibigay niya ang panampalataya na makapagliligtas at ang pagsisising tungo sa buhay. Kaya nga nananawagan ng Panginoon na magsisi kayo sa inyong kasalanan. Magagawa na magsisi dahil ikaw ay ipinapanganak na muli sa sandaling nakikinig ng salita. Pero kung hindi mo pinansin ang salita ng Diyos, hindi ka talaga may papanganak na muli. Kaya ang Panginoon hindi siya mag-uutos na hindi natin makakaya. At hindi tayo binigyan ng kakayanan. Sabi sa James 1:18, ganoon din ang sabi. Na ang sabi rito, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging sanuri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Salita ng Diyos ang ginagamit ng Espiritu Santo para tayo ipanganak muli, para tayo mag-born again. Hindi yung ating pagsisikap tayo mababago, kundi gawa ng Diyos siya sa ating pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tanda natin, hindi ka makapagsisisi kung wala kang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya at pagsisisi, magkakambal yan tulad ng piso. No? Ang piso, dalawang mukha, hindi pwede maghiwalay. Kapag ang piso, isa lang mukha, mandaraya yun, taong yun. Hindi mo tatanggapin sa tindahan yun. Kailangan dalawa. Ganon din, yung biyayang bigay ng Espiritu Santo na pagsisisi, ang kabila nito ay pananampalataya. Kaya kapag ikaw ay nagsisisi, ibig sabihin, sumampalataya ka sa iyong napakinggan. Kaya ka magsisisi sa iyong kasalanan. At kapag hindi sumampalataya naman, natural, tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Kaya kung may pagsisisi ka, tiyak mayroon kang panampalataya. At kung may panampalataya ka, tiyak mayroon kang pagsisisi. Saan ka nagmumula ang panampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga pong magsimula tayo sa pakikinig ng mensahe ni Jesus. Sapagkat dito po darating sa atin ang pagsisisi. Jadi kalawa, basahin natin verses 18 to 22. Ano naman ang ipapakita sa atin dito? Medyo mahaba, pero pwede nyo naman buuin sa inyong isipan habang pinapakinggan kung ano yung tinutukoy ng talata. Tingnan nyo. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat. Bakit? Sapagkat sila ay umiinda. At sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Okay? 20. Kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglalakad mula roon ay nakita niya naman sa bangka ang dalawang magkakapatid, si Santiago at si
Juan na anak ng Zebedeo. At kasama rin yung tatay nila, na kanilang ama. Nag-aayos ng lambat, bakit? Mangingisda. At kanyang tinawag sila. Anong ginawa nila? Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Now, yung sa verse 17 ay pinapahiwatig sa atin, dapat pakinggan natin ang mensahe ni Jesus. Ngayon naman, anong pahiwatig dahil sa atin dito verses 18 to 22? Dapat natin sundin ang panawagan ni Jesus. Diba? Nung makita niya mga alaga, sila Pedro, sila Andres, sila Santiago, si Juan, tinawag niya, agad silang sumunod. Hindi sila nag-alinlangan. Yan din ang pagbibigay sa atin ng panibagong tsansa. So tinawag sila Pedro, Andres, Santiago, Juan bilang alagad. Tandaan niyo, hindi tatawagin ni Jesus sa paglilingkod ang hindi mananampalataya. Marami pong naglilingkod kay Jesus, pero hindi totoong mananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi sila naipanganak na muli upang magkaroon ng totoong pananampalataya at pagsisisi ng kanilang kasalanan. Marami pong naglilingkod sa Panginoon na nanatili pa sa kasalanan. Hindi ang tinawag ng Panginoon. Ang tinatawag ng Panginoon na agad ay lumalayo sa kasalanan at sumusunod sa Panginoon tulad nitong mga alagad. At ganyan kayo tinatawag ng Panginoon. Kilala niya kung sino ang kanyang mga tao. Kilala niya ang mga tao ito. Kaya sinabi niya sa John chapter 10, verse 26 to 28, maraming mga sumusunod kay Hesus Kristo na gusto na mapakinggan ang kanyang aral at makatikin sila ng mga himala. Pero hindi sila nagbigay ng commitment kay Jesus. Tingnan, basahin natin. John 10, 26 hanggang 28. Ganito po ang sabi. Ang sabi ng Panginoon, subalit hindi kayo naniniwala, bakit kaya hindi naniniwala yung maraming tao sumusunod sa kanya? Sumusunod naman. Naniniwala naman. Subalit hindi kayo naniniwala, bakit? Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tuta. Na marami pong tao ang sumusunod at naniniwala kay Jesus. Pero pagdating po sa totoong pagtawag, hindi sila sumusunod kay Jesus sapagkat hindi sila naniniwala. Saan sila maniniwala? Siguro kay Papa. Maraming susunod doon. Tsaka sa yung malaking Nazareno. Ang daming sumusunod doon. Hindi kay Jesus. Kundi sa report po ni Jesus. Daw. Pero hindi ako niwala ng report ko ni Jesus yun. Kasi minsan, di siyang tao, wala pang nakakitang personal kay Jesus. Paano mo sabing yan ang mukha ni Jesus? Dahil kung pinanatili ng Diyos na mayroon na sana injector o sige, mga taga-Swedish na mayroong camera, tinuna si Jesus na isaktong larawan, tiyak, sasambahin yung larawan. Ngayon pa nga lamang, hindi nakikita yung totoong larawan ni Kristo, sinasamba na. Gaano pa kaya kung si Kristo ay nag-iwan ng kanyang totoong mukha? Sapagkat ang totoong sumusunod sa Kanya ay nananampalataya. Ang panampalataya, walang batayan na nakikita. Kundi panampalataya, ang batayan katotohanan na sinasabi sa Biblia. Kaya hindi lahat ng mga tao na niniwala kay Jesus ay sumusunod sa Kanya. At sinong sumunod dito? Ang Kanyang mga unang iniligtas. Si Pedro, si Santiago, si Juan. Di ba? Unang iniligtas muna. Benon at muna bago sila tinawag dito. So, ganun din tayo. Tinatawag din tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Pero makikita natin kung sino tayo na sumusunod sa Kanya. Dahil dapat alam natin yung kasalanan ginagawa natin sa araw-araw. This is our second chance. Dapat tinatalikuran natin yun. At sumusunod tayo sa Kanya, ano man mangyari, tayo ay sumusunod sa Panginoon na masikap. Dahil ang layunin na pagsunod, maging mamamalakaya ng tao. Alam nyo, hindi po tumatawag ang Panginoon ng mga tamad. Mga tamad. Kadalasan, at karamihan talaga, na mga tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, yung mga taong masisupa. May mga trabaho, pero handang iwan.
Antay na ito. Itong mga alagad nito, mga fisherman ito eh. May mga kaya ito, malaking bangka at kanilang arerya. Pero kung tawagin sila ng Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon yung mga taong masisipag sa kanya ng Diyos. Hindi pa baya. Dahil mamamalakayan ng tao. Paano maliligtas ng ibang tao kung ang mga tinawag na alagad ay gustong nakahiga lang? Gustong patayo-tayo lang? At tinatawag ng Panginoon ay mga masisipag at hindi mga tamad. Ang layunin ng Panginoon sa pagtawag ay upang mapagaling ang maraming may karamdaman, upang bigyan ng pag-asa ang mga nasa kadiliman, upang turuan sila sa daan ng katwiran at hindi sa daan ng kadiliman. Dahil ikatlo na paiwating sa ating teksto. So nakita natin paiwating una. Pakinggan natin ang mensahe ni Jesus. Anong mensahe? Pagsisisi. Ikalawa, pakinggan natin ang panawagan ni Jesus. Maglingkod tayo. Sundin natin ang panawagan ni Jesus. Panawagan. Sumunod sa kanya. Then ikatlo, verses 23 to 25, tingnan natin kung anong pinapaiwating dito sa atin. Ang sabi sa 23 at 25, at nilipot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng Kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinaghihirapan ng mga sari-sari sakit at kirot, ang mga inalihan ng mga demonyo at ang may mga epilepsiya at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling. Sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa Ibayo, Jordan. Ano po pinapaiwating dyan? Ano ang panawagan ng Panginoon dito? Yung una, makinig tayo sa kanyang mensahe ni Jesus. Ikalawa, sumunod tayo sa panawagan ni Jesus. Ikatlo, maglingkod tayo sa ministeryo ni Jesus. Maglingkod tayo sa ministeryo ni Jesus. Anong ministeryo pinakita sa atin dito ni Jesus? Parangalan, pagtuturo, pagpapagaling na may karamdaman. Ano nangyari? Nung nangaral si Jesus at nagpagaling siya ng mga karamdaman, naubos ba yung karamdaman? Hindi, lalo pang dumami. Di ka napanila ang lahat ng kanilang mga problema, yung mga karamdaman, mga lumpo, mga epilepsiya, lahat. Dumami. Ipabigat pa nga ang trabaho ng paglingkod. Hindi pala ito pasarap-sarap. Hindi. Naglilibot. Talagang pinupuntahan ng mga taong kailangan ng tulong, kailangan ng liwanag, kailangan maturuan ng ebanghelyo. Sila ipagalingin sa kanilang karamdaman at hindi nagtatapos doon. Sapagat mas marami, kasi sabi nung nabantog siya. At dahil doon dumami pa ang kanyang gawain. Dumami pa ang gawain ng mga alagad. Mabigat ito, wala silang pahinga. Halos hindi sila makakain. Kaya nga kailangan sa karya ng Diyos masisipan. At hindi mga tamad. Takatang nagtatrabaho, nag-aalay ng buhay. Pero mas dahil yun. Noong dinala ang mga may karamdaman at pinagaling lahat ng Panginoon, anong sabi? Sa verse 25. At sinundan siya ng napakaraming tao. Pero po, isang bahay lang yung kanila. Ngayon, mula sa Galilea, hanggang Decapolis, hanggang Jerusalem at Judea, at mula sa Ibayo ng Jordan, lalong bumibigat ang katungkulan. Kaya nagtataka ko sa marami pong mga lingkod ng Diyos, nagpabakasyon lang. No? Pasarap-sarap. Sa Bisaya pa, sarap-sarap. Di ba? Sabi sa Bisaya, sige, sarap-sarap. Parang gano'n sarap pa na ba? Pero sa Tagalog naman, pasarap-sarap, pasarap-sarap, mag-iis ko. No? Pasarap-sarap. Sa sige. Sa sige. Ayun. Kanta niya yun eh. Di ba? Pasarap-sarap, pasarap-sarap. Kanta niya siya eh. Nakita nyo?
Ang ministeryo po, hindi po ito tungkulin ng mga tamad na nagpapabaya sa ministeryo. Hindi. Kundi mga taong nakahandang mag-alay ng buhay. Nakahandang mag-alay ng panahon. Nakahandang sumunod kay Kristo para magturo. Hindi pare-pareho ang ating ministeryo, pero lahat kayo tinawag para magturo. Hindi lahat guro, hindi lahat pastor, hindi lahat evangelist. Mali ikaw ay isang counselor. Mali ikaw ay isang teacher sa Sunday school. Mali ikaw ay nag-aayos ng mga upuan sa iglesia. Pero lahat yan ay tawag ng Panginoon. At lahat yan pinupuhunanan ng puso ng commitment. Itong ginagawa ng alagad. At hindi lang minsan. Kaya dapat sa mga naglilingkod, hindi nagrereklamo, bigat naman trabaho ko. Bigat naman, kakain mo, magsisiyarong ka sa loob ng isang linggo, hindi mo sakit. Mahirap yun kung nagrereklamo tayo. Dahil tinawag din ng Panginoon, dahil alam niyang may kakayanan tayo, mamamalakayan ng tayo. Tinawag din ng Panginoon na umattend bawat service at hindi tinatamad, hindi nagsasalita ng abot na walang nangyari dahil kayo may ministeryong magpalakas sa iba, magpatibay sa ibang may problema. Na kahit may problema, dapat lalong magpuri at sumamba sa ating Diyos. Kaya dapat tulugan natin, lagi itong puno eh. Lagi itong puno. Kung talagang pinapagyan natin ng Panginoon, there is another one chance, second chance. Kailangan natin gawin ito. May isa lamang ministeryo. Bagamat iba-ibang tungkulin, pero isa ng ministeryo. At ang ministeryo nito, naghahari ang Diyos sa kanyang kaharian. Nasaan ang kaharian ngayon? Dalawang punto sa atin. Kung Kristyano ka, nasa iyong kaharian at ang Diyos ang naghahari sa iyo. Siya nagpupundo sa iyo. Siya nagtuturo sa iyo. Siya naggagabay sa iyo anong tamang buhay. At the same time, kapag nagtipon tayo, ang iglesia ang siyang kaharian ng Diyos na siyang tinutulungan ng kanyang salita. Ginagabayan. Kailangan silang ituwin, sawayin, dahil sa kanilang maling buhay. Yan po ang kingdom of God. Kaya sabi, magsisi kayo sapagkat nalalapit na paghahari ng Diyos. Mali hindi ka pa Kristyano, pero malapit na sa iyo ang kaharian ng Diyos. Mali sinasabi ng Kristyano, pero hindi pa tumatama panampalataya mo dahil naniniwala ka sa iyong dating aral na Kristyano ka na, pero hindi makita sa buhay mo. Hindi masabi ng mga workers, ng mga pastor, teacher, kung talagang Kristyano ka, dapat masulit. Paano yun? Dapat nananatili sa isang iglesia na mayroong pastor na nananasiwa at tumitingin sa iyo sa araw-araw sa buhay mo para malaman kung talagang ikaw ay Kristo. Yun po, ito yung pinag-umatay sa atin dito. Magsimula tayong muli. So sa ating paglalapad ngayong gabi, lahat ng gawain ito na ating nabanggit, nagsisimula ito sa ating pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, nagsisimula ito sa pakikinig. Huwag niyong sayangin. Kung may nakita kayong distraction sa tabi, pabayaan niyo. Huwag niyong sayangin ang bawat mensahe sinasabi ng Panginoon. Baka makalakpas. Hindi mo matanggap ang kanyang araw. Huwag niyong sayangin. Totoo yan, sa bawat pagsamba natin, ang daming distraction. Maring nasa unahan mo, distraction, titingin-tingin ka, naman sa likod mo, nagiging hago, no? Distraction, pero huwag tindihin. Maring ikaw din, distraction sa iba, marami kang ginagawa, dinikilos, wala kang bang dapat gawin. Huwag natin hayaan na masayang ang pagkinig natin sa mensahe ng Panginoon. Yun ang unang dapat natin gawin upang tayo makapaglingkod sa Kanya. At lahat ng gawain ito na sinasabi natin, bunga ng ating pagsunod kay Jesus. Kailangan natin sumunod sa Kanya. Mag-alay na tayo ng buhay sa Kanya. Ibigay na natin, mamamatay tayo, mga kapatid, mamamatay tayo, at huwag na hayaan mamatay tayo ng walang kabuluhan. Mas magandang mamatay tayo na nasa kamay tayo ng Diyos at siya'y naghahari sa ating mga buhay. Kailangan tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon
at tagapagligtas. At lahat gayon, kapag ikaw'y lahat kay Kristo, maglingkod ka ng buong tapat, buong sikap, buong commitment, buong sikap na mamamalakaya ng mga tao. Then lastly, dapat natin malatangan kung paano tayo binigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Matutuloy tayo magbigay ng ikalawang pagkakataon sa ating kapwa. Kung sila may nagkasala sa iyo last year or yesterday, give them a second chance. Forgive them. Accept them. Magbigay tayo palagi ng ikalawang pagkakataon gaya ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Tayo na lang.